na magkaroon ng isang Senado na susunod sa layunin na konsentrahin ang poder at itulak ang agenda niya na walang balakid at walang titindig na mag-criticize nito. Sana ay patuloy na manaig yung tinig ng ordinaryong mamamayan at sana ay lagi silang pumanig sa sambayan ng Pilipino, hindi sa dikta ng Pangulo o ng executive branch of our government. Ika'y pumanig sa sambayan ng Pilipino, hindi ka magkakamali. Huwag mong unahin ang iyong personal na interes. Unahin mo yung interes ng sambayan ng Pilipino. Ni Vic, ang tanong ganito. Maniniwala ba ang taong bayan na it was only Chis Escudero who maneuvered everything to have a kudita at the leadership of the Senate without operational support, fund support, blessings, and directional intervention? Na tinumbok nga mismo ni Mig Zubiri for no reason at all, gagawin lang ni Zubiri na ituturo niyang Malacanang at ang presidente at ang kanyang mga tauhan sa pagmaniobra sa nangyari sa kanya, Attorney Vic. Again, I will base my opinion and analysis on this statement given immediately after the change in leadership in the Senate, given by former Senate President Mig Zubiri. Sinabi niya na as early as last week, usap-usapan na yung tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado at marami na rin nagme-message sa kanya, tumatawag na I am with you, I'm with you all the way, I will stand by you, at hindi naman yun ang naging nangyari. So hindi ito nangyari lamang at biglaan nung Tuesday ba? O Wednesday? Tuesday. Ito ay produkto ng siguro isang buong linggong proseso o nung nagsimula na itong pagdinig ng komite ni Senator Bato sa PIDEA document leak at yung doon nga sa hindi pa natatapos at hindi pa rin gano'n napapag-usapan na higit na mahalaga yung Alitagtag Batangas Drug Hall. So hindi ito nangyari noong Tuesday lang, mga kababayan. At kinumpirma ito nung mismong pahayag na ginawa ni Senate President Mig Zubiri na matagal nang pinag-uusapan, about a week or 2 weeks ago ay nag-uusap na may tangkang pagpalit sa liderato, kaya hindi na maloloko ang sambayan ng Pilipino sa tunay na kadahilanan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Okay, klaro. Binanggit kanina namin ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan, na hindi po mali na ang Pangulo ng Bansa will have a good working and cooperative relationship sa Senado, sa Kongreso, sa lower house, and even sa judiciary without overstepping into the independence and integrity of these separate branches of government. However, kung ang layunin po ay gamitin ito para magkaroon ng concentration of power influence, para itulak ang isang agenda, halimbawa, umugong una, Atty. Vic, ang pagkakaroon ng change of leadership kay Zubiri nang lumabas ang pangalan ni Jinggoy Estrada o ng kanyang kasamaan, Chis Escudero din noon, nang tumindig sila Mig Zubiri at mga senador kasama niya, sila Amy Marcos, Joel Villanueva, against the very scandalous budol-budol People's Initiative Charter Change na ginawa nila Speaker Martin Romualdez sa basbas ni Pangulong Marcos Jr. At talagang nagkaroon ng muntik na magkaroon ng constitutional crisis noon. When the Senate will have to be dissolved o override siya ng House. At ito ngayon, ang lumalabas na parang sinabi mo kanina, if I am correct sa pagkakuha ng kontekstong binanggit mo, na ito ang kailangan ng Malacanang, ng Marcos government, na magkaroon ng isang Senado na susunod sa layunin na konsentrahin ang poder at itulak ang agenda niya na walang balakid at walang titindig na mag-criticize nito. Sapagkat sa lower house ay kontrolado na nila ang rubber stamp na House of Tambaloslos na tinatawag ng taong bayan ngayon. Attorney Vic. I agree with you. Walang ibang makitang kadahilanan kundi talagang para makontrol ang upper chamber, which is yung Senado. At using your term na rubber stamp yung House of Representatives, wag naman po sana maging floor mat naman ang Senado na kahit tinatapakan mo na ay nakasulat pa rin, welcome. But again, it's too early to be measuring the kind of leadership that the newly installed Senate President will have and how he will lead the Senate. Sana ay patuloy na manaig yung tinig ng ordinaryong mamamayan at sana ay lagi silang pumanig sa sambayan ng Pilipino, hindi sa dikta
ng Pangulo o ng executive branch of our government. Yes, I agree with you. Dapat merong healthy working relationship ang Pangulo, ang executive at yung legislative department. But without overstepping on the boundary, Yes. specifically, yung pagiging independent or yung independence of both houses. Never mind the House, magpinsan yung namumuno riyan. Pero yung Senado, sana naman ay tumindig yung mga senador, lalo na sa usapin ng charter change. Correct. During the most recent survey on charter change issue, 88% rejection. I will repeat, Tama. 88% rejection. So, na-grasp na ng sambayan ng Pilipino yung issue, tutol eh. At sana ay pakinggan nila yan, gawin niyang batayan pagdating ng panahon na kinakailangan nila magdesisyon. Yan ang mga boses sa Attorney Vic, no? Comment ng mga taong bayan. Yung the way you deliver your message, standing for democracy, yan daw ang mga boses na hinahanap nila na maririnig sa halls of the Senate. Basta't ako, lagi ko sinasabi, kahit ako nung naglilingkod pa sa Malacanang, I will always side with the Filipino people. Pagka ikay pumanig sa sambayan ng Pilipino, hindi ka magkakamali. Huwag mong unahin ang iyong personal na interes. Unahin mo yung interes ng sambayan ng Pilipino. Unahin mo yung direksyon at kinabukasan ng bansa at higit sa lahat ng mga kabataang Pilipino. Ayun, klaro po. Siding and taking sides and taking the stand with the Filipino people, no one will ever go wrong when the interest is for the country. Tama kayo, Atty. Vic. Tunghayan muna natin ito. Ang isa pang nakakalungkot, nakakapanlumo ng damdamin na nangyari po sa isang resource person, whistleblower, at the same time ay tumutulong para ipalabas ang katotohanan tungkol sa mga PDEA leaks at impormasyon related to the involvement of the President to a very serious, scandalous issue of drug abuse. Siya ngayon ay nakakulong pa. Tunghayan natin ito, ang ulat tungkol na sa nangyari kay former PDEA agent Jonathan Morales. Sa ikaapat na pagdinig ng Senate panel hinggil sa PDEA leaks ay sa personal data sheet o PDS nagtagal ang mga tanong ni Senator Jinggoy Estrada para kay dating PDEA agent Jonathan Morales. Ayon kay Estrada, nagsinungaling si Morales sa kanyang PDS nang sabihin nitong hindi siya na-dismiss sa Philippine National Police. Inadmit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag dahil sinulat mo, no. Having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino paniniwala namin? Pero ayon kay Morales, hindi orihinal at kulang-kulang ang binigay na dokumento ng PDEA sa senador. Ayon pa sa dating agent, hindi niya itinanggi na na-dismiss siya sa serbisyo at ito raw ay nasabi niya sa kanyang job interview sa PDEA. Kung makikita lang yung official na sinabmit ko doon sa PDEA, makikita po roon yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po dun sa service record. Pero para kay Estrada, nagsisinungaling ang dating PDEA agent, lalo pat sulat kamay at lagda ni Morales ang nasa PDS. Nagbigay daan ito sa senador para ma-cite for contempt at ma-detain si Morales sa Senado. If you can provide correct explanation, bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay. I move that he be cited in contempt. Bring him down. Bago ito, unang sinight in contempt ng panel si Alice Picoy. Napikon dito si De La Rosa dahil sa pagsisinungaling at tila pagmamagaling sa mga senador. Si Alice Picoy ay ang kinausap di umano ni James Kumar para hindi na sumipot si Morales sa Senate hearing. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... we are inviting you here to shed light on the... yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. Hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng
ng operation to conduct report, yung pre-operational report? Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging police, hindi ka nga naging PDEA. Na Polcom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka bigay ng expert opinion sa amin? Samantala, nagawa namang maka-attend sa hearing ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa matapos itong isubpina ng komite. Sa hearing, itinanggi nito na ipinatigil niya ang operasyon ng PDEA laban kina Pangulong Bongbong Marcos at aktres na si Maricel Soriano. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Samantala, hindi naman nagawang dumalo sa pagdinig ni James Kumar dahil nasa hospital daw ito matapos ma-stroke. Ayon kay Morales, si Picoy at Kumar ang kumausap sa kanya para huwag siputin ang hearing kapalit ang posisyon sa gobyerno. Sa kalagitnaan ng pagdinig, sinubukan ni Kumar na sumingit sa hearing sa pamamagitan ng Zoom pero hindi ito pinayagan ni Senator Bato. Gusto ko na din matapos ng ito. James, we would like to hear from you pero with that present condition, ako'y nakonsensya kaya wag na James, wag na. Hihintayin ng komite na umayos ang kalagayan ni Kumar saka muling magkakaroon ng susunod na pagdinig para sa PDEA leaks. Apilan ni Morales na maimbitahan din sa susunod na pagdinig si First Lady Lisa Marcos. Kitang-kita naman na merong conspiracy. Ginamit nilang action Sandali lang, agent. sandali lang. Your Honor. We will hear from Kumar first before we jump to Lam kung kinakailangan. Attorney Vic Rodriguez, una sa lahat, sinabi mo kanina unfair and very abusive yung diskresyon na ginawa ng komitiba ni Senator Bato de la Rosa na pinakontempt si Jonathan Morales upon the intimidation acts and badgering of Senator Jinggoy Estrada na alam naman natin na demolition job, demolition man siya doon ng Malacanang bilang kanyang role. Attorney Vic, bakit unfair yun at hindi tumutugma sa dapat naging desisyon kung ikukumpara kay Picoy na alam ng lahat na ito'y Picoy talaga ang kanyang mga pinagsasabi, peke talaga, Attorney Vic? I think yung na sinabi ko kanina ka, Eric, premature yung pag-cite sa in contempt kay Ginoong Morales dahil ang dami pang missing pieces of the puzzle, so to speak. Like kung ano man ang magiging naratibo o sasabihin ng James Kumar na mas malaking liability yun sapagkat ongoing yung committee hearing ng isang standing committee ng Senado ay meron itong aligasyon na yung Indian National ay nagtatangkang suhulan na patahimikin yung resource person ng komite. Attorney Vic, by the way, hindi siya naturalized Filipino. Indian national pa. Indian national, yes. Foreigner That's why I said foreigner. Indian national. Ito'y seryosong pagsasalaula o tangkang pagsasalaula kung totoo man sa ating institusyon sa Senado. Yun ay dapat munang reserve yung contempt ni Ginoong Morales sapagkat bakit ba nagsimula ang hearing tungkol dito sa PDEA document leak? Ito ay dahil na sinabi na rin noong unang hearing na sumulat itong si Ginoong Morales volunteering himself para linisin yung kanyang pangalan at pagkatao na wala siyang kinalaman doon sa leak. So sa kanya nagsimula itong hearing dahil meron siyang pakikipag-ugnayan sa komite ni Senador de la Rosa only to end up in detention because he was cited in contempt. Ako ay naniniwala premature, hindi pa buo yung kwento bakit mo isa-cite in contempt yung resource person? Tama. It's masyadong mabigat sa loob ng sambayan ng Pilipino. Sa susunod, wala nang pupuntang resource person dyan. Yeah. Because the treatment that was given to the resource person, I'm not asking that he be given a preferential treatment. Correct. But you have to respect the right of the person, the rights of the person, any person for that matter, who will be appearing in any Senate committee for any Senate investigation. And on that note,